Ako si Lina Isabella Evan, ang marangal na panganay na anak ng konde, ang magiging babaeng Panginoon ng lupaing ito. Ang mapipiling fiyan ko ngayong gabi, hindi lang dapat bagay sa ganda't titulo ko, dapat din kayang sabayan ang mga hakbang ko. Babantayan ang karangalan ng pamilya Evan. Ikaw ang kastilyong hinaplos ng liwanag ng umaga. Petrang rosas nakasabay ang hamo, may bituin sa dapit hapon. Magandang binibini, mas maliwanag ang mga mata mo kaysa sa chandelier. Isang ngiti, lumiwanag ang buong sayawan. May pag-asa kaya akong gawing alaala ang gandang ito. Lina, magulo ang buhok mo. Ha? Ate Lina, gusto kong sumayaw kasama ka. Ito ang pinakapaborito kong tugtugin. Ikalawang sayaw. CJ. Ah. Juke, bakit ang tagal mo? Lina, wag bastusin si Juke. Tawagin mo siyang tito. Hindi siya ganoon katanda. Sir Knight, nahuli ka, Ginny. Dahil naghanda ako ng regalo para sa paborito kong bata. Isang espesyal na regalo lang para sa kanya. Tinatamasa mo ang malasakit ni Ken. Tanggap mo pa ang alok ni Duke. Mas nakakasilaw ka pa sa brilyante ng palda, ang galing mo. Marami akong nagmamahal at nanliligaw. Ayos lang basta hindi nanggugulo tulad mo. Hindi totoong mahal ka nila dahil lang sa yaman mo iyan. Akala mo para sa'yo sila talaga. Bakit ka nga ba nandito? Lina, wag mo bastusin si Prince John. Bakit hindi pa dumarating si Vivian? Tingnan mo nga. As at the sun. Nasaan ako? Patay ka na. Impossible. Naalala mo na ba? Bakit may gustong pumatay sa akin? Isa sa mga kandidato mong fiant ang tunay na salarin. Para mabuhay ka, kailangan mong hanapin siya. May 1-0 kang pagkakataon. Kapag nalaman mo ang katotohanan, makakaligtas ka. Pag naubos ang 1-0 beses, tuluyan ka ng mamamatay. Totohanan nga, nabuhay ulit ako. 9:09 pa lang ng umaga ngayon. 3 oras pa bago ang sayawan. Tatay, kanselado ang engagement ball ngayon. Lina. Kalma lang, Lina, isipin mong mabuti sino ang pumatay. Hahaha, medyo tanga nga, pero sobrang bilis magligtas si Max. Hindi siguro siya ang salarin. Araw-araw dinadalhan ako ni Count Kent ng rosas. Singganda ng pagmamahal niya para sa'yo. Nan. Siyempre naman. Personal niyang tinanim ang mga iyan para sa akin. Hindi siya si Kent. Ganun ako kamahal ng Duke. Hindi rin siya. Iisa lang ang totoo. Ikaw ang salarin, John. Si John ay pangalawang anak ng hari, namumuno sa Royal Guards. Bakit ako papatayin? Nagkunwari lang akong may sakit para kanselahin ang ball. May plano ka na naman, bahay ko ito. Pag wala ka pang napipiling fiancé sa birthday mo, makukuha ng hari ang titulo ng pamilya niyo. Maging akin ang kastilyo na ito. Salamat sa pag-aalala. Marami akong manliligaw, pero hindi ikaw ang pipiliin ko. Miss Lina, namatay ka na naman. 8 na lang ang pagkakataon mo. Mahal kong Duke, pakakasalan mo ba ako? Lina, gusto ko naman pero, bakit ba natataranta ang ganda kong iha? May nananakit ba sa'yo? May gustong pumatay sa akin. Sino? Ginoong Duke, dumating na ang mga barko mula silangan sa pier. Inaanyayahan kayong salubungin kasama ang hari. Anong oras? Naghihintay na sa labas ang Royal Guards ng hari. Ang ganda ng iha ko. Iingatan kita, pangako. Magtiwala ka sa akin. Handa na ang mga gwardya ng Arthur's Manor. Joseph, iniiwan ko ang pinakamamahal kong iha sa'yo. Buhay ko siya. Protektahan mo siyang parang buhay ko. Siguraduhin ligtas siya. Opo, Prinsep. Saan ka pupunta, Lina? Wala kang pakialam. Delikado ka. Sasamahan kitang umuwi. Hindi ko kailangan yung mga inutil. Hindi ka nila kayang protektahan. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako.
Leslie, Prince, pakawalan mo siya, pakiusap. Hihi. Alahnan, mahal na prinsipe, sumakay ng kabayo si Miss Lina papunta roon. Ikatlong kamatayan. Arf, nakakainis. Heh. Ikaapat na kamatayan. Ikalimang kamatayan. Ahaha, ika-anim na kamatayan. Tigil, Max. Tulungan niyo ako. Ikapitong kamatayan. Ikawalong kamatayan. Ah. John, ako. Papatayin talaga kita. Sinubukan mo akong patayin ng 8 beses. Ngayon ko lang nalaman ang dahilan. Gustong digmaanin ng hari ang dukado ng End. Kailangang mag-ipon ng pera para sa gyera. John, ito ang dahilan mo kung bakit gusto mo akong patayin. Hindi ako pwedeng maghintay lang. Hiya! Hahaha! Atko, sino na nakit sa'yo? Max, may kailangan akong tulong. Ikaw lang makakatulong. Gusto kong matutong bumaril. Ipikit ang isang mata't ituon ang puso, sabi ng guro. Mas nakakapagod pa sa magdamagang pagsasayaw. Kaya mo yan, Lina. Magpaligsahan tayo, kung sino manalo pwedeng magpahinga. Sino yan? Ay, ikaw pala ka ba? Salamat sa rosas mo. Magandang Lina, tama na, wag mo nang sundan ang bastos na yan. Namumula na ang mga daliri mong maganda. Mas okay pang magbaril kaysa makinig sa mga salita mong mahirap pakinggan. Sariwang rosas mula umaga. Para sa musa ko, itabi mo yung rosas mo. Hindi kaya ng kabayo ko ang amoy niyan. Sige, harapin mo to. Tanggapin mo ang bala ko. Layuan mo ako. Haha, kayo talaga. Pigilan niyo na. Enel. Ikaw na naman, Miss Lina. Naamoy na kita ng pulbura. Wala kang pakialam. Sigurado ka bang kaya kaprotektahan ng dalawa? Minamanmanan mo ba ako? Huwag kang lumapit. Ate, nahanap na kita. Nandito si Tito Duque, hinahanap ka. Sabi susunduin ka niya pa uwi. Prince John. Sabay kami ni Lina. Ako na ang maghahatid sa kanya pa uwi. Lina, gusto lang kitang kausapin. Sorry, ayoko. Tara na. Lina, ako ang little girl ko. Duke, bakit ka nandito? Ngayon, araw to ng pagbagsak ng isang anghel sa aking bodega ng alak. Nakalimutan mo na ba? Ngayon, araw ng maliit na anghel na bumagsak sa bodega ko. Hindi mo na naaalala. Ah, natandaan mo pa rin ako. Siyempre naman. Little girl ko. Lubos akong nagpapasalamat sa gabay ng Diyos noong araw na iyon. Na nagdala sa akin sa matagal ng nakakandadong bodega ng alak. Nahuli kita. Halika, maliit kong dalaga. Sama-sama tayo sa ilalim ng maliwanag na buwan. Simulan natin ang ating selebrasyon. Ha 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 ha. Lina, ang aking mahal na dalaga. May maliit akong hiling. Gusto kong lagi kang masayahin araw-araw. Ha ha ha. Sige, mahal kong Duke. Duke ng Duke. Gabi na. Pagpasok mo sa bahay ni Earl Ivan nang walang pahintulot ay isang krimen. Nandito ako para makita ang aking fiancé. Ano nang kasalanan doon? I-anunsyo na ang aming kasunduan bukas. John, hindi magtatagumpay ang plano mo. Hindi pa naaanunsyo ang kasunduan. Nakikipagkita ka na agad sa anak ng Earl.
Paanong ang reputasyon ni Lina ngayon? Duke ng Duke. Maglakas loob kang makipagduelo sa akin. Kapag nanalo ka, patawarin kita sa iyong kasalanan. Hindi pwede. Tinatanggap ko ang hamon mo. Philip. Miss, bilisan mong tawagin si Max. Siya lang ang makapipigil sa dalawang baliw na iyon. May pinadala na akong tao. Miss Lina, kumpirmado ba ninyong ipapaalam kay inyong ama? Hindi na, aayusin ko na lang. Habang nandito ako, walang mag-aaway. Lina, anong nangyayari dito? Si John ay nagsisinungaling laban sa akin. Sinisira niya ang kasunduan namin ni Miss Lina. Pinili mo na si Duke. Maraming alaala pa ang nanginginig sa mga yakap natin noon. Ngayon, nagdadala ng saya para sa iba. Ate Lina, sasali ako sa duelo. Kung ang mananalo ay pwedeng pakasalan ka. Wala silang laban sa akin. Tama na, tumigil na kayong lahat. Miss Lina. Miss Lina. Ang daming reporter biglang dumating sa pintuan. Miss Lina, Prince John, Duke ng Duke, Marquess Max at Count Kent. Nagsama-sama ngayong gabi sa inyong tahanan. Para saan iyon? Nabalitaan namin. Hindi sila nakaporma sa panliligaw. Kaya mag-aaway daw sila. Miss Lina, ang ganitong pakikitungo sa maraming manliligaw. Labag ba ito sa panuntunan ng mga dalagang magalang? Si Miss Lina ay bata at maganda. Isang kaakit-akit na babae. Normal lang na marami siyang manliligaw. Bilang isa sa kanila, napakaswerte ko. Naniniwala akong gagawa ng tamang desisyon si Miss Lina. At nirerespeto ko rin ang lahat kong kakompetensya. Miss Lina, pakiusap, magbigay ka ng sagot. Ganda ng buwan ngayong gabi. Niyaya ko ang mga kaibigan ko para mag-moon viewing at sumayaw. Kailangan pa bang ipaliwanag yan? Napakagandang gabi para sa pinakamamahal kong babae ang tula ng buwan. Nakaka-excite naman. Ang sayawan sa ilalim ng buwan ay magpapasaya sa lahat. Esan, ganyan din ako. Sulihan, ito na ang katapusan mo. Miss Lina, nabili ko na ang gusto ninyo. Hayaan niyo akong samahan kayo. Coders, huwag kang mag-alala. Kaya ko to, sigurado. Tumigil. Military zone ito. Bawal pumasok ng walang utos. Ako si Lina ng Count Ivan Manor. Inanyayahan ako ng hari na bisitahin si Prince John sa kampo. Nalutas na ang krisis. Nagpapasalamat sa akin si John sa awa ko. Lason na hinalo ng Nux Vomica at Soft Shell Turtle. Hindi ko ginawang masakit ang pag-alis mo. O Lina. Bakit? Bakit ko pilit kang pinoprotektahan? Pero namatay ka pa rin? Ah. Ang siyam na beses na ito. Isa na lang ang natitira kong pagkakataon. Nakita mo na ba ang totoo? Hindi ang iniisip mo ang tunay na salarin. Yung tingin ni John kanina. Tila nag-reincarnate din siya. Ah. Gusto mo ba talaga akong patayin? Ano bang gagawin ko? Maghihintay na lang akong barilin mo sa likod. Bakit ko gustong patayin ka? Ang dami ko ng beses bumalik. Hindi pa rin nagbago ang ending mo, Lina. Ano ba dapat kong gawin para makatakas sa kapalarang ito? Sinasabi mong mahal mo ako at poprotektahan mo ako. Pero kalaban kita sa lahat ng bagay. Natakot lang akong palibutan ka ng mga delikadong tao. Maaaring mali ang paraan ko, pero totoo ang puso ko. Masyadong maraming halong bagay ang pagmamahal mo. Kapangyarihan, kasakiman, at yang mayabang mong pride. Gusto ko ng purong pag-ibig, hindi kasal na puro kalkulasyon. Nye. Akala mo ba genuine ang pagmamahal ni Duke? Naakit ka lang sa pagiging gentle niya. Aking prinsesa, mukhang mali ang timing ko. Duke. Hihi. Aking pinakamamahal na dalaga, itaas mo lang ang placard para sa gusto mo. Kahit bituin, bibilhin ko para sa'yo. Haha. Ang diamante na ito, tinawag na luha ng dalaga.
Pink diamond na kinolekta ng hari ng Belgium. Panimulang presyo, 100,000 gold coins. Aislet. Gusto ko nito. Esan. Enye. 150,000 gold coins. 200,000 gold coins. 300,000 gold coins. Ganitong mga gemstones. Maraming ibinigay sa akin si Duke. Sinadya ni John ito. Hindi ko gagawin na mawalan si Duke ng ganoon dahil sa sama ng loob ko. Duke, kahit maganda ang batong ito, hindi siya sulit sa presyo. Basta gusto mo. Magkano man, worth it. Enye. 500,000 gold coins. Ngayon, nagwalda si Prince John. Hindi ko na kinukuha ang gusto ng iba. Deal. Duke, para wala namang espesyal dito. Ang ganda ng panahon ngayon. Tara, mag-boat cruise tayo. Ang ganda talaga. Esan, alam ni Duke na gusto ko ito. Bakit hindi niya nalang binili para sa akin? Nakakainis si John. Sadyang inangat ang presyo. Tama si Duke na manatiling praktikal. Pero gustong-gusto ko talaga iyon. Hindi ko alam kung anong itsura ng engagement ring ni Duke para sa akin. Siguradong mas maganda kaysa sa luha ng dalaga. Siguradong. Bakit ka nandito na naman? Kung gusto mo, karapat-dapat kang magmay-ari. Yung madali sumuko dahil sa pera. Hindi karapat-dapat sa tabi mo. Nagpapa-impress ka ba o may gusto kang patunayan? Gusto ko ipakita. Ang totoong nagmamahal sa'yo. Hindi pipilitin kang isakripisyo ang gusto mo. Para lang sa pride niya. Yung pag-aalaga ni Duke baka excuse lang yon para sa pagiging kuripot niya. Wala kang karapatang husgahan siya. Nag-aalangan si Duke. Kasi hindi siya kasing yaman ng iniisip mo. Lumapit siya sa'yo. Para lang sa yaman ng Ivan family. Hindi totoo yan. Mabait sa akin si Duke, hindi naman niya iniisip ang kayamanan ko. Hindi ba't kailangan niya ng pera mo? Sinisiraan mo lang siya. Kaka-join lang ni Duke sa hari na salubungin ang kalakal. Bakit siya mababangkrop? Noon, binibigyan kanya ng jewelry, lahat puro mamahalin. Pero ngayon, nag-atubili siya sa isang diamond lang. Ako talaga ang nagbago ng isip. Hanap ako ng ebidensya para patunayan yan. Kung hindi ka naniniwala, mapapansin mo ring may mali kay Duke. Hanapin mo muna bago ka magsalita. Mahal kong Duke. Kung sakali biglang maghirap kami, mawawala ang lahat pati titulo natin. Halos lahat ng ari-arian ng kastilyo. Anong gagawin mo? Duke, mahal mo ba ako? Aking prinsesa, akala mo bayaman lang ang gusto ko? Ang mahal ko yung batang nagnakaw ng alak sa winery. May sawdos sa mukha pero mukhang anghel mag-smile. Kahit mawalan ka ng lahat, ikaw pa rin ang mahal ko. Duke, ang bait mo talaga. Pakakasalan kita hindi dahil sa yaman mo. Yaman ng Ivan iyan. Pero lahat ng akin, mula titulo hanggang huling gold coin, iyo rin. Ama, sa birthday ko, ipapahayag ko ang engagement ko kay Duke. Si Duke ay mapagkakatiwala ang tao. Pero si Prince John at ang ama niya, tinanggihan ko na sila. Ako ang masusunod sa kasal ko. Philip, ang party mamaya bago ako makarating sa Champan Tower. Kailangang paalisin si John, Max at Ken sa hall. Miss Lina, imbitado silang lahat. Mukhang bastos naman kung gagawin natin ito. Philip, ngayon ipapahayag ko ang engagement namin ni Duke. Silang tatlo, lalo si John siguradong manggugulo. Hindi pwedeng madungisan ang pangalan ng Ivan family. Sige, Miss Lina, gagawa ako ng paraan. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa birthday ko. May mahalaga akong i-anunsyo. Ayos ka lang ba? Kailangan kong kausapin si Philip. Bakit buhay pa siya? Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon. Huwag magmadali, may chance pa. Hindi siya makakaligtas sa susunod. Sino yan? Sino nandyan? Ang amoy ng sedar na ito, pamilyar. Bitawan mo ako.
Elve, tahimik ka, ako ito. Ang halimuyak ng sedar at damo magkasama. Hindi pa ako tumibok ng ganito kabilis ang puso ko. Tama na, labas ka na dyan. Halika, halikan mo ako. Elve, ikaw, sanay ka na sa style mong iyan? Ganito ba pagtanaw ng utang na loob? Ganyan ka lang? Paano mong nalaman na nasa halway ako? Sige, sabihin mo. Anong pakay mo ngayong hating gabi dito? Anong gusto mo talaga? Masyadong kakaiba ang nangyari sa chandelier. Hindi ako mapakali. Nang malaglag ang chandelier, ako at si Max Kent ay na-distract. Si Duke lang ang hindi. Hindi ka ba nagtataka dyan? Hindi dapat malaman ni John na ako ang nagsabing ilayo sila ni Philip. May nagsabi sa akin na may sulat mula sa Royal Guard. Pinapunta ako sa kabilang side ng dance floor. Parang di ako mapanatag, kaya tinitigan lang kita. Buti na lang umabot ako. Kung tinamaan ka ng chandelier, pwede ka ring namatay. Hindi ko naisip yun eh. Basta ligtas ka, ayos na. Ah ah, Minamahal talaga ako ni John. Bakit kaya? Isa siyang prinsipe. Kahit anong babae kaya niyang makuha. Lina, bakit tuwing balik ko, laging huli ako? Nga, dati, ba't kaya di ako iniligtas ni Rock? Lina, sabihin mo sa akin, bakit di agad hinila ni Duque ang braso mo kanina? Samantalang andyan lang siya, baka hindi lang siya nakareact. Nye. Duque, hindi isa sa mga madaling madala. Mas di pa sa kanya sina Max at Kent. Tumatakbo papunta, pero ako lang ang napansin niyang hilahin. Baliwala sa kanya kung nasaktan ka man. Hindi dapat. Talaga bang ganyan kalalim ang pagmamahal mo? Hindi na ako pwedeng manatili dito sa kastilyo. Narinig din ni John na tangkang patayin ako ng dalawang iyon kagabi. Yung babae, parang pamilyar ang boses. Sino kaya siya? Di ako pwedeng maghintay na lang. Aalis ako dito. Silutin ang kalaban. Ama, gusto kong magstay muna sa rancho ni Max ng ilang araw para magpalamig ng ulo. Dahil ba sa nangyari sa party? Gusto ko lang magpahinga. Esan, Linda, saan ka pupunta? Doon muna ako kay Max ng ilang araw. Hindi rin ligtas doon. Magpapadala ako ng gwardiya para sa'yo. Hindi na kailangan, John. Salamat sa lahat ng ginawa mo. Pero may mga bagay na kailangan kong harapin mag-isa. Kailangan ko ring magdesisyon. Ate Lina, bakit ka nandito? Gusto ko lang magpalamig ng isip. Halika, sasakay tayong kabayo. Ang pagsakay sa kabayo, nakakawala ng mga problema. Ate Lina, mas okay na ba ang pakiramdam mo? Lina, paano ka naging malapit sa brusko na yan? Mukhang malakas katawan. Yung simple ang utak, talagang mas madaling makalapit. Ang maliit kong babae. Gusto mo ba ng paborito mong merienda sa akin? Pinakabagong rose essence ni Lina. Ikaw lang ang karapat-dapat. Si Max ay masigla at tapat. Si Kent ay talentado at romantiko. Si Duke ay seryoso at malalim. Si John ay laging komplikado at mahirap intindihin. Sino ang dapat kong pagkatiwalaan? Sino ang pipiliin ko? O kaya naman, talaga bang kilala ko sila?
Oh, ang pili sa ilalim ng araw, sumakit sa damdamin ng Makata. Ang ingay. Ate Lina, takbuhin natin ng mabilis. Iwan natin sila. Huminto. Mali ito. Nawalan siya ng kontrol. Oh yeah, Ate Lina. Lina, anong lagay mo? Tawagin ang doktor, dali. May internal bleeding dahil sa bangga. Baka buto sa tadyang ay tumusok sa organ. Delikado ang sitwasyon. Baka hindi na makalampas ng gabi. Pag hindi mo siya nailigtas, damay pamilya mo. Haha, kasalanan ko, hindi ko dapat pinabayaang mawala sa kontrol ang kabayo. Nabigo akong makakita sa aking namatay na asawa. Gising ka, please. Paano na ang kapatid mo kung wala ka? Lina, ang dami mong nasugatan. Bakit di ko pa rin mabago ang ending? Huwag mo akong sisihin, kailangan mo lang mamatay. Para mapunta sa tamang tao ang ari-arian ng Evans. Ah, magandang gabi, dear Ryan, pinsan. Hindi ka nasugatan. Imposible yan. Pinakawalan ang kabayo ni Max, gawa-gawa ng aksidente. Perfect ang plano pero hindi nangyari. Disappointed ka, no? Anong ginawa mo sa kabayo ko? Ano nang sinasabi mo? Hindi ko alam. Philip, dalhin mo ang gamit. Kilala mo ba ito? Pinatuyong mandreke, giniling at hinalo sa pagkain. Nakakabaliw ng kabayo ng ilang minuto. Kanina umaga, sa kabayo, nahanap ko ito sa tabi ng palangga ng pagkain. Di totoo, narinig ko lang nasaktan ka. Kaya bumisita ako. Disyerto ni Max 2. Baka siya ang gusto mong masaktan. Max, naniniwala ako sa'yo. Pero gusto ko rin malaman ang totoo. Ano na nangyari kaninang umaga? Ako. Sa simbahan, ilang araw na ang nakaraan, nagdasal ako. Sana makita ako ni Ate Lina ng madalas. May lalaking nakakaitim ng damit na lumapit. Kung maling mabigla ang kabayo, ligtas ko si ate. Makukuha ko raw ang iyong puso. Binigyan ako ng damong nakakapag-excite sa kabayo. Sabi niya kaunti lang, walang epekto. Nagloko ako at binigyan ko ng kaunting damong kabayo bago sumakay. Pero Ate Lina, hindi ko alam mandrake yun. Lalo't hindi ko alam pwedeng ikamatay ng kabayo. Halos ikamatay mo rin. Sorry kay Lucy, kabayo. Lalo kay ikaw, Ate Lina. Alam ko na ganito. Ginamit ka lang. Hindi kita sinisisi. Yung nakaitim ay ikaw mismo. Ryan, pinsan, hindi ako, wala kang ebidensya. Lesat, ebidensya. Akala mo wala akong handa? Ebidensya. Akala mo wala akong handa? Ito ay nahanap sa kwarto ni Ryan. Pareho ng sinabi ni Max suot ng lalaki. Ito ang robe. Natatandaan ko ang tila. Siya ang nakaitim, pareho ng katawan at galaw. Tinatanong ko ang pari. Pumunta ka sa simbahan noong weekend. Pati galing botika, natandaan nilang. Bumili ka ng maraming mandreke. Magsisinungaling ka pa ba? Ryan, hindi mo pa rin inaamin. Sige, Philip, dala mo tubig. Sino mang nakakontak sa mandrake? Pag nahawakan ang alkalina, nagkakaroon ng mapusyaw na asul-berde. Ryan, pinsan. Kaya mo bang maghugas ng kamay dito sa harap ng lahat? Yeh! Mukhang ayaw mo. Kulang, tubig lang ito. Mandrake, walang ganyang epekto. Walang pagbabago ng kulay sa alkalina. Ginagawa mo lang para ang kriminal. Mahuli mismo. Talino mo, Lina. Hanggang hanga ako. Lina, ginulo mo ako. Ryan Evans, ginawa mo lahat para makuha ang ari-arian namin. Lagi mo akong gustong ipahamak. Pati chandelier, ikaw ang gumawa. Chain ng chandelier, may lagas. Sa araw ng party, may nakakita sa'yo. Sa tabi ng hagdan sa daan ng maintenance. Hindi mo magagawa ang ganitong plano mag-isa. Sino ang kasabwat mo? Dahil magkamag-anak tayo, pwede kong hilingin sa ama ko na pababain ang parusa. Ha ha ha. Ah, sige, sige. Sorry, naging emosyonal ako. Pero pag naalala kong pwede kang mapahama, hindi ko napipigilan ang galit ko. Joke, ang lalaking pinagkakatiwalaan ko ng buhay ko. Bakit siya parang iba? May tinatago ba si Duke para protektahan ang treasure? Babaeng nagsasalita sa hallway.
Lina, ang darling ko. Sorry sa pag-emote ko kanina. Takot lang ako na mawala ka. Tuwing nasasangkot ka sa sarapis, wala akong magawa. Mas masakit pa sa akin kaysa mamatay. Pakakasalan mo ba ako? Para legal na. Protektahan kita ng buong lakas ko. Walang makakasakit sa'yo. Dear Duke, ang dami nang nangyari nitong huli. Kailangan ko munang mag-isa. Pag-isipan ang gusto ko sa buhay. Mahalaga ang kasal. Hindi ako pwedeng magdesisyon ng ganito. Walang kailangan hanapin ako. Pag malinaw na mga sagot ko, babalik din ako. Lina, pinag-aalala kita. Lina, dear. Babalikan talaga kita. Saan ka pupunta? Di ko rin alam basta gusto kong umalis muna. Lumayo sa castle. Lumayo sa kasunduan ng kasal. Lumayo sa mga taong di ko maintindihan. Kailangan kong pag-isipan. Para saan nga ba ako nabubuhay? Para sa sarili ko ba? O bilang anak ng Count Evans? O bilang fiant ng ibang tao? Lina, ang iyong maturity at clarity. Pinakamagandang surprise sa muling buhay ko. Hatid kita hanggang sa susunod na bayan. Di na kailangan, John. Sariling lakad ko to. Lina, ito ang sayo. Ito ang regalo sa akin ng tito ko bago ako mag-army. Dalhin mo para kung may peligro. Kapag hinipan mo, may mga tagapagbantay kong tutulong sa'yo. Paano ko naman dadalhin to, ah? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, saan to? Kinulong ng buwan ang Nightingale para mapag-isa ang kanyang awit. Gawa sa ginto ang selda. Para ingatan ang walang katulad na panaginip. Kent, mahal kong Lina. Ang aking muse, ang tanging liwanag ko. Pakakasalan mo ba ako? Gagawin kitang ganap na perpekto. Isang walang hanggang obra. Ang ganda mo, hindi nakukupas. Ah, Kent, bitawan mo ako. Ang aking bride, huwag kang gagalaw, tignan mo. Medyo nagulo ang buhok mo. Hindi pwede yan. Kabado. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang aking rosas, ang aking muse, masihadong kinakabahan ka. Tignan mo ang wedding gown na ginawa ko para sa'yo. 3 taon ko tong dinisenyo. Ang mga lace at mga diamante dito, lahat ako mismo ang pumili para sa'yo. Ganyan dapat. Ang angle ng palda, taas ng hairbun. Bawat detalye, katulad ng iniisip ko. Ah, ano ang mga yan? Kailan ka nagsimulang gumuhit? Noong 7 taong gulang ka. Nakita kita sa Hardin sa unang beses. Alam ko na agad na ikaw ang magiging pinaka-perpekto kong obra. Ano tagal kitang hinintay? Ngayon lang nakita ang ganap mong kagandahan. Kent, hindi ako bagay. Buhay akong tao. Kung mahal mo ako, igalang mo ang gusto ko. Gusto. Ang aking rosas. Alam mo ba kung kailan pinakamagandang butterfly? Kapag nakapako sa frame ng specimen, gagawin kitang maganda habang buhay. Mas maganda pa kaysa nung buhay ka. Perpektong mga linya ng buto. Pinong mga detalye ng balat. Pati ang maliit na nunal sa likod ng iyong tainga, saktong-sakto. Alam mo ba? Simula bata pa ako, lagi kitang tinititigan. Ikaw na naghahabol ng paru-paro sa Hardin. Ikaw na tumatakbo sa race track. Ikaw na kumikislap sa party. Lagi akong nag-iisip. Kailan ka magiging pinaka-perpekto? Balak ko sanang hintayin kang magdalawampu. Hindi na kailangan, sapat na ang ganda mo ngayon. Perpekto ka na para maging pinakamagandang obra ko. Obra. Gagawin mo akong specimen, gaya ng mga painting sa dingding. Hindi painting, record lang. Ang aking rosas. Iingatan ko ang iyong kabuang buhay. Iingatan ang iyong kagandahan. Gagawin kang walang hanggang klasiko. Hindi pwede. Paano mo magagawa yon? Paano mo masasaktan ang sarili mo? Ikaw ang aking obra, dapat perpekto ang obra ko. Sorry.
Mas malakas ang pagkakapuwersa ko. Ayos lang, ayos lang. Gagamutin ko siya. Hindi siya mag-iiwan ng peklat. Tignan mo, gagaling ka agad. Walang peklat na maiiwan. Ang aking rosas ay laging perpekto. Baliw na talaga ang taong ito. Pinagtagpi ng buwan ang iyong lambong. Binudbura ng bituin ang buhok mo. Ikaw ang nagkawangis na sinag ng buwan. Pahihintuin ang oras. Hayaan ang rosas na di malanta. Suotin mo ito, rosas ko. Kent, masakit ang kadena na ito. Kung gusto mong maging obra mo akong pinakamagandang. Dapat mas komportable ako. Ang masakit at sugatang hitsura di maganda. Kaya nga, rosas ko, masusunod ka. Oh, grabe ang ganda. Hindi ako magpapabayaan. Ano yung tunog sa labas? Dapat mag-isip ako ng paraan. Kailangan kong umakting na kasama siya. Kent, kailangan ko ng bulaklak para gumanda ang kwarto. Kent, ang kwintas na ito hindi bagay sa damit. Kent, dumadalaw siya araw-araw. Mga 1 oras ang tinatagal. Walang bintana dito, pero may mahina na hangin. Siguro malapit sa bentilasyon. Hindi siya pwedeng lumayo araw-araw. Kung makahanap ako ng exit habang wala siya, baka malapit lang ito sa kastilyo namin. Ah, ah, ah. Ang dali nito, baka trap nga ito. Good girl, umupo. Rosas ko, umasa ka sa pagsubok. Kung lumabas ka kanina sa pinto, ang tapat kong hunter, ang maliit kong pet ay may merienda. Kent ay hunter. Ayos, matalino ka. Alam mo kung ano ang tama at ano ang mali. Tuloy mo lang. Nag-testing siya sa akin. Tama ang hula ko ngayon. Mas mag-ingat ako next time. Tito Heaven, walang balita pa rin tungkol kay Lina? 5 araw na, walang balita. Pakiusap tulungan niyo kaming mahanap si Lina. Ako, sinuri ng gwardiya ang bawat sulok ng lupa. Wala pa ring resulta. Kasalanan ko, sana pinilit kong manatili siya sa resetra. Hindi mawawala si Ate Lina. John, ikaw ang huling nakita si Lina. Sabi mo palagi mo siyang pinoprotektahan. Pero nawala siya sa harap mo. Ano ba ang ginawa mo? Bakit mo siya pinayagang mag-isa sa bangin? Kawawa si Lina. Natatakot siya ngayon. Ah ah, Lina, bakit? Kahit ilang beses akong mag-reincarnate, hindi ko pa rin maprotektahan si Lina. Haha, ah ah, ah ah. Pilak na 7 mula kay John. Max, may espesyal ba sa tunog ng 7 na ito? Ate Lina, maraming ibig sabihin ang tunog. Pwede sa utos, alarma, lalo na sa emergency. Turuan kita ng simple na 3 short. 3 long, 3 short, yeke, subukan mo. Hindi ito magkakamali. Tinuruan ako ni Max ng 3 short, 3 long. 3 short ay is. Prinsip, may naantala ka ba? Wala, simulan na natin. Kent, bakit mo kami tinipon? May nakita ka ba? Siguro kailangan pa nating palawakin ang search. May posibilidad na may nagkidnap kay Lina. Maliit ang posibilidad. Walang ransom letter na tanggap. Baka nalaglag siya sa dagat. Hindi mangyayari yon. Hinahanap namin sa paligid ng bangin. Walang bakas. Huwag mawala ng pag-asa. Matalino si Lina. Siguradong mag-iiwan siya ng clue sa amin. Ese. Beep beep beep. 3 short, 3 long, 3 short. Sugatan. Ito ang 7 ko. Lina, Lina, nasa ibaba siya.
Prinsip, may narinig ka ba? Ano ang narinig? Wala, ikaw ang nakarinig. Ingatan mo ang iyong sarili. Nag-aantay si Lina na masagip natin siya. Alam ko, dahil walang ibang suggestion. Mas mabuti kung hiwa-hiwalay mag-search. Tuloy ang paghahanap sa mga suspicious na lugar. Kent, bakit? Kent, Rosas ko, di ka masyadong mabait ngayon. Alam mo ba ang narinig ko? May nakarinig ng di dapat marinig. Hindi ko maintindihan. Andito lang ako, wala akong ginawa. Baka ako lang nag-iisip ng kung ano. Pero para sigurado, binibigyan kita ng maraming pagkakataon. Ngayong gabi, magpapakasal tayo. Dito mismo, tayo lang, ako at ikaw. Kent, ang kasal natin hindi pwedeng madalian. Dapat perpekto. Bilang isang gentleman, hindi dapat. Hindi dapat. Araw-araw nagdadala ng bulaklak para sa bride mo. Ganyan may dating ang araw. Gusto ko palaging napapaligiran ng bulaklak. Doon ko nararamdaman ang tunay na pagmamahal. Rosas ko, muse ko. Ang mga request mo pilosopot poetic. Ayos, gagawin ko yan. Araw-araw magkaibang bulaklak para sa kwarto natin. Salamat. Hanapin pa mabuti, ikutin lahat ng lupa. Siguradong nag-aantay si Ate Dina sa atin. Magpadala pa ng maraming grupo. Dagdagan ang pabuya. Hindi ako naniniwala na hindi siya mahahanap. Tutukan ang paligid ng estate ni Count Kent. Pati sundan ang galaw ni Prince John. Baka may underground na parte. Ang plano ay masyadong simple. Na-modify na siya. Sinadya na binago ito. Ang entrance ay dito. Bukas na lang. Ang white lily ngayon ay simbolo ng dalisay na pagmamahal. Miss Lina, may mga bulaklak na hindi dapat magsama. Tulad ng night blooming jasmine at lily. Pag napagsama, maaaring mahilot ang tukin. Pwede pang maglapse ng malay. White lily, meron na. Dapat siguraduhin, magdala si Kent ng night blooming jasmine bukas. Mahinhin na bulong ng gabi sa ilalim ng buwan. Matinding pag-ibig ng pulang lili. Kent, may regalo akong inihanda para sa'yo. Kent, parang nahihilo ako. Paano? Bakit ganon? Mukhang gumana ang halo kong pabango. Bilisan mo habang maaari pa. Ah ah, ah. Lahat sila ay mga practice ni Kent. At ako ang obra maestra na matagal niyang hinintay. Nakita mo ba ang aking mga rosas? Maganda silang lahat, pero wala kang kapantay. Nagising siya agad talaga. Bakit ka tumatakas? Bakit hindi ka sumunod? Ang perpektong obra ay kailangang ayusin. Para tunay na maging perpekto. Ah. At, Prinsip, paano mo nalaman? Sumama ka, si Lina nasa ilalim. Hindi ba talaga natin abisuhan ang mga gwardiya? Mabibisto siya, malamang may escape plan si Kent. Kailangan nating hanapin si Lina agad. Tara, pasok na tayo. Ang malas, bitag pala ito. Ituloy. Bakit may leon dito? Mukhang di siya sanay sa tao. Huwag kang matakot, kaya ko siya. Sabay tayo, dali. Mag-ingat. Atakihin ang mata niya. Bilis. Atakihin ang mata niya. Bilis,
Ako ang mag-i-attract ng atensyon niya. Hanapin mo ang pagkakataong atakihin ang tiyan niya. CJ! Hey! Okay kayo. Buti na lang. Nakita mo lahat ang aking mga rosas. Ngayon, simulan natin ang walang hanggang kasal. Huwag kang matakot, pampakalma lang ito. Malapit ka nang makatulog ng mahimbing. Manatili kang pinakamaganda magpakailanman. Gagawin kitang pinakaperpektong obra ko. Kent, huwag. Huwag kang matakot, hindi masasaktan. Matulog ka, ang aking muse. Bilisan mo. Tulong. Tulungan mo ako. John. Yuha. Huwag. Huwag kang matakot, hindi sasakit. Matulog ka na. Salamat, huwag magkamali ng akala. Ayokong mawala pa ang isa pang taong pwedeng sumagip kay Lina. Bago pumili si Ate Lina, hindi rin kita palalampasin. Songke, nandito ako, tulungan mo ako. Huwag, walang makakapigil sa kasal natin. Sa wakas, matatapos na rin lahat. Kent, bitawan mo siya, Dinye. Kent, basta pakawalan mo si Lina. Anong gusto mo, pera ba? Teritoryo, ibibigay ko lahat. Pakawalan mo siya. Kent, pervert ka. Akala mo ba makukuha mo sa ganyang paraan? Lina, yung tinatawag mong sining. Lahat galing lang yan sa baluktot mong pagnanasa. Si Lina ay totoong tao, hindi kanya mamahalin kahit kailan. Isa kang halimaw na gumagawa lang ng mga patay na bagay. Wala kang alam, tumahimik ka. Ah! Ah! Yuha! Ya. John. Salamat, hahaha. Since winasak niyo ang perpekto ko, sabay-sabay tayong mamatay. Tumakbo. Ang pinindot ni Kent ay self-destruct. Hindi ko maigalaw ang mga paa ko. Max, bilisan mo, ilayo si Lina. Ah. Hey ha. Ah. 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 Max, ibaba mo ako. Nakakagalaw na ako. Max, may tabla sa kabila. Kaya mo bang tumalon doon? Kayang-kaya. Listen, Max, ang latigo mo, gamitin mo na. Tulungan mo ako. Juke. May ilaw sa unahan, bilisan. Wala nang daan. Meron, sumama ka sa akin. Ingat. Ah. Max, labas na. Bilisan mo, ilabas si Lina. Ako, ayos lang ako. Bilis. Linda. Luke. Hawakan mo ako ng mahigpit. Hindi kita bibitawan. Kailanman hindi. Luke. Nagkamali ako. Nagkamali ako sa'yo.
Mahal kong Duke na tiyo, hanggang dito na ang palabas natin, di ba? Halos wala ng buhay ang lahat dito. Nagpapanggap ka pa ring maamo. Fifian, bakit ka nandito? Siyempre, nandito ako. Lahat ayon sa plano. Hindi ba, partner ko? Partner. Ano raw ang sinasabi niya? Duke, ang lina ko. Akala mo ba totoong mahal ka ng Duke mo? Hanggang lake siya sa utang ng pamilya. Naghahanap lang ng mayaman para sagipin ng pera. Simple lang ang kasunduan namin. Tutulungan niya akong alisin ang istorbo mong ate. Mapapala niya ang yaman ng pamilya Aiwen. At ako naman, tutulungan ko siyang tanggalin ang mga utang niya. Totoo ba yan? Rock, nilapitan mo ako para sa pera. Pati pagliligtas mo sa akin, palabas lang. Acting. Hindi. Ang aking munting prinsesa. Kahit man lang kanina, gusto kitang iligtas. Linda. Ah. Ah, ah. Desi. Max. Hawakan mo ako. Huwag bibitaw. Hahaha, bitawan mo, wala yan silbi. Nakalayo na si Max. Sabay kayong mamamatay. Lina, nagbalik buhay ako. Ano? Noong nakaraan, hindi kita nailigtas. Ngayon, hindi na kita bibitawan. Yun he. Salamat, nakuha ko ang mensahe mo, pakawalan mo na ako. Hindi talaga. Hulihin sila. Yuhan, kapit ka lang. Lina, ngayon Eurosti. Siya yon, si Vivi. Matagal nang balak ni Ann patayin si Lina. Gusto ko lang ng pera. Sinungaling ka, ikaw ang nabangkarote. Nag-set up ka at nagkunwaring magpapakasal. Gusto mo pa akong patayin. Sige, sabihin mo pa, kasalanan mo lahat. Kung hindi, matagal ko nang nakuha. Tanga nga ako. Ginamit mo ako. Ako ang nabiktima mo. Lina! Lina, huwag kang umalis, patawarin mo ako. Pinakaangkop na ipasa yung dalawa sa tatay mo. Sabihin mo sa tatay mo, patawan ng mabigat na parusa. Huwag nang alalahanin ang hiya ko. Nagbago ka na. Lina, huwag kang umalis. John. Lina. Ngayon, hindi talaga kita bibitawan. Ngayong beses, mabubuhay ako. Dapat mabilis ang atake. Pag nagduda, mamamatay ka, Giti. Ang dangal ang unang depensa ng Maharlika. Hindi puro lakas. Enye. Kailangan kong matutunan lahat. Para pwede kong iwasan eleganting ang atake. Nang hindi nakakahiya. Hindi ka pagbibigyan ng kalaban ng oras. Caught. Tigil. Sabay-sabay. Maganda. Mas mabilis sa inaasahan ko. Kung pipili lang ng isa, sino ang pipiliin mo? Hindi ko siya papapiliin. Gagawin kong hindi niya kailangan pumili. Sige, ituloy pa natin. Hanggang siya ang pinakamahusay sa atin. Esan. Lina, ang singsing na ito ay tanging alaala mula sa aking ina. Ngayong gabi, gusto ko itong ibigay sa'yo. Hindi bilang regalo, kundi tanda ng buong puso ko. Pakakasal ka ba? Hayaang pakaingatan kita ng habang buhay, teka. Esan. Lina, baka nakalimutan mo na. 10 taon ang nakaraan sa hardin ng palasyo. Yung prinsipe galing probinsya na ayaw ng lahat. Umiiyak sa tabi ng mga rosas. Ikaw lang ang lumapit. Binigyan mo ako ng korona na gawa sa damo. Sabi mo, tingnan mo, isa kang totoong prinsipe ngayon. Araw-araw ko itong dala sa loob ng 10 taon. Gaya ng nararamdaman ko para sa'yo. Hindi pa nawala. Wala na akong natatandaan. Suihan. Siguro baliw ka na. Si Lina mabait sa lahat-lahat ng taon. Natural, hindi niya matatandaan. Kasi kabutihan niya yan. Lina, alam mo ba? Noong bata ako, laging may sakit ako.
Tuwing nilalagnat at nananaginip ng masama, ginagabayan mo akong matulog habang hawak kamay ako buong gabi. Hinihele mo ako habang kumakanta. Sabi mo, paglaki ko, magiging pinakamagandang bisita ka sa kasal ko. Ngayon, ayaw mo naman lang tingnan ang singsing ko. Sumama ka sa akin. Pumikit ka. Naalala mo ba nung 7 taong gulang ka pa lang? Sabi mo, parang diamante ang mga alitaptap sa langit. Simula noon, araw-araw ng tag-init, palihim akong nagdadala ng alitaptap sa bintana mo. Gusto ko lang makita mo ang bituin sa gabi. Hindi mo kailangang pumili ngayon. Gusto ko lang itanong. Kung may tunog ang pag-ibig, gusto mo bang marinig ang boses ng bawat alitaptap sa labas ng bintana mo? Sa loob ng 10 taon, bawat bulong nila. Si Max ay nagliwanag ng buong bulwagan para sa'yo. Ako naman, nilikom ko lang lahat ng panandali ang liwanag. Pero alam mo ba, isang tag-init lang ang buhay ng alitaptap. Isang buhay na liwanag, para lang makapasok sa panaginip ng isang tao. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Noong hindi pa ako muling isinilang, nakita ko ang lahat ng paraan ng pagkamatay mo. Bawat beses, parang pusong sinusunog sa impyerno, naglalagablab ang sakit. Ngayon, mas gugustuhin kong hindi mo malaman ang damdamin ko. Basta matutunan mong mabuhay muna. Na-overestimate ko ang sarili ko. Nang lumuhod siya, nabaliw pa rin ako. Hindi ko hinihiling na piliin mo ako ngayon. Hiling ko lang, isang gabi. Hindi mo kailangang sumagot. Walang pangako. Hayaan mo lang akong makasama kang panoorin ang mga alitaptap. Parang lahat ng gabing hindi mo alam nitong nakaraang 10 taon. Bawat tag-init na hindi mo nalalaman. Ah, duel ng mga kabalyero ngayon. Ang mananalo lang ang pwedeng manligaw kay Lina. Simulan na. Handa ka na ba? Huwag magpakita ng awa. Hindi. Pakakasal ako sa'yo. Ngayon na mismo. Yuan Han, pakiusap, idilat mo ang mga mata mo. May napatay. Bilis, umalis tayo. Ah, hahaha. Kumusta ang acting ko? Siya mismo ang humiling yan. Sinabi ni Zenzi na ganoon lang mapapaniwala ka. Ah, nagkonsaba kayo para lokohin ako. Paano pa namin malalaman ang totoong nararamdaman mo? Hahaha. Tigil. Hahaha. Kaya ako ang sagot. May isa pang kanta na kulang sa seremonya. Ano sa tingin mo ang di walang hanggang pangako? Hindi ba masyadong formal? Gusto ko ng mas chill. Ano man ang isuot mo, bagay sa'yo. Sa wakas, nakita rin kita, aking mahal na Fayang. Alice, tingnan mong mabuti. Ito ang kasunduan ng kasal natin mula bata pa tayo, ang pinirmahang ng dalawang bayan natin. Itim na tinta sa puting papel, selyo ng hari. Matagal ko nang ibinalik ang kontratang yan. Wala na tayong anumang relasyon. Nye, sapat na bang sabihin mong wala na ang kasunduan? Parang biro lang ba ang kontrata ng hari? Ikaw pala ang konde, mukhang api ka nga na anak mayaman. Sayang, hindi ka opisyal. Ang prinsesa ng aming bansa, di ako babastusin ng ganito. Ganito ba talaga ang asal ng mga kalapit na bayan? Si Prinsesa Alice, di man lang marunong kumilos ng maayos. Dumarating ang hari. John, totoo ang kasunduan na yan. Ama, matagal ko nang tinanggihan iyan. Mahal na hari, hindi lang yan kasalan. Ito rin ay kasunduan ng dalawang bayan. Pag ikay tumalikod, magigiyera ang dalawang bansa. Kapag pinutol mo, pupwede tayong magdigmaan. Para sa kapayapaan natin. Simula ng kasal ni na John at Prinsesa Alice ngayon na. Hindi. Lina. Kung magpakasal kami ni John, magkakajera ang dalawang bansa. Ito na ba ang pagkakataon ko?
Miss Ina, bakit mag-isa ka? Nga pala. Pero ngayong gabi, bida ako at si John. May proposal sana ako. Ayaw mong pakawalan si John, di ba? Pwede ka namang maging kabit niya. Maluwag ako. Pwede kayong magkita ng 2 oras kada gabi. Ako'y anak ng konde. Hindi ako laruan mo. Naglakas loob kang saktan ako. Mahal na hari, inalipusta niya ang hari. Sundalo, arestuhin si Lina. Hintayin mo. Magiging kay John din ako. Kung hindi ka sang-ayon, magpapaputok ng digmaan si ama bukas, guguluhin niya bansa mo. Pakakasalan mo ako, Lina, kaya kitang protektahan. Kaya kong protektahan pati pamilya mo. Hindi kita pakakasalan para lang gumanti sa kanya. Umiti ka, prinsipe, lahat ng tao nakatingin sa'yo. Pwede ka pang umatras ngayon. Gusto kong makita mismo kung sino ang pipiliin niya. Prinsipe John, pumapayag ka bang pakasalan ang prinsesa? Maging mayaman man o mahirap, hindi ako pumapayag. Nabaliw ka na, pagkakanulo yan. Ang kasunduan nyo, alagaan mo. Dakpin siya. Mawawala lahat ng meron ka. Mas masahol pa sa pulubi. Habang kasama ko siya, mayroon akong lahat. Talagang ginawa niya yan. Lina, 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 Lina. Mayroon kang. Ang saya pa rin na naiyakap kita. Ang sugat mo. Wala yan sa sakit ng pangulila ko sa'yo. Ngayon, hindi na ako aatras. Lumaban tayo. Tama na, hahaha. Nagbibiro lang ako, hahaha. Salamat, huwag ka munang magpasalamat. Pinagulo mo ang lahat matapos nito. Kailangan ninyong kayanin ang lahat ng pagsubok. Balita sa border. Isang bansa ang nagdeklara ng gyera. Tumawid na ang hukbo sa border. Kahit ano ang mangyari sa hinaharap, sabay natin haharapin ito. Tungkulin at karangalan ito bilang maharlika.